Malalakas na bagyo, matinding tagtuyot at napadadala sa paghagupit ng mga kalamidad. Epekto raw yan ng climate change o pagbabago ng klima o panahon, dulot ng polusyon at resulta ng mga industrial na aktibidad ng mayayamang bansa. Ang pinakadehado, maliliit na bansa at tinatawag ding developing countries gaya ng Pilipinas. Para tulungan ang mga bansang pinakaapektado ng pagbabago ng klima, binuo sa ginawang United Nations Climate Change Conference ang Loss and Damage Fund. Layo nitong kumalap ng pondo at maghatid ang pinansyal na tulong sa mga bansang nakapagtamo ng pinsala dulot ng climate change. Pangangasiwaan ito ng 26 na bansa. Ang Pilipinas napili na maging host ng Loss and Damage Fund Board. Sabi ni Environment Secretary Tony Yulo Loizaga, mahalaga ang papel ng Pilipinas para maging boses sa mga bansang nagdurusa sa epekto ng climate change. Being on the board provides the opportunity to the Philippines to articulate the specific conditions that we are in fact facing, and that those that are being faced by other developing countries as well, especially small island development states, to provide the voice of the most climate vulnerable. Itinuturing mang maliit na bansa ang Pilipinas at iba pang developing countries, karaniwan daw itong large ocean nation na napaliligiran ng tubig kaya mas malaki ang potensyal na hagupitin ng mga sakuna. We have a lot to lose by way of sea level rise and its impact on our coastal areas. We have a lot to lose in terms of our exposure to severe weather, to extreme weather, and other types of climate hazards, specifically to food security, as well as to energy security. Papalo sa 700 dolyar ang nakalap na pondo para sa tinatawag ding Fund for Responding to Loss and Damage o FRLD. Bubuo ang Loss and Damage Fund Board ng mga batayan at panuntunan kung paano mababayaran ang mga nasira sa bansa dulot ng climate change. Whether it's damage to infrastructure, to property, to agricultural productivity, or the non-economic losses, meaning loss of lives, injuries, loss of cultural heritage, displacement. These are all covered in the fund. Titiyakin aniya ng Pilipinas na magiging mabilis ang paglalabas ng pondo at mararamdaman ito ng mga Pilipino. Ang tinitingnan dito talaga, community level, direct access, subnational local government unit level. Bilang host, Pilipinas ang mangunguna sa pagpupulong kaugnay sa FRLD at magbibigay ng pasilidad sa mga aktibidad nito. Kaya para sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pag-upo bilang host ng Loss and Damage Fund Board, pagkilala sa bansa na kayang manguna ng Pilipinas sa pagtugon sa suliranin sa kalikasan, di lamang sa sariling bansa, kundi sa iba pang bahagi ng mundo. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.